ang imong suldo butang diha o kinay dili na akong suldo diha imong suldo kun dili ato na ning income. Igsoon kung mauna ang paghusay sa inyong panimalay, hapsay kayo ang pagdumala sa finance. Pero sa may nahitabo, it's either ang bana mauray nagatubang sa mga financial nga obligasyon kaya ang asawa gikumkum ang iyang kwarta. Or it's either ang asawa mo'y nag-asikaso, nagatubang sa mga kagastuhan sa balay o gambana, dili mangidlabot kay doon na iyang tuyo siyang kwarta. Moto ang iyang lingaw-lingaw, barkada, guban pa, dili na makatarungan. Dili na makatarungan. Ipunon ang duha ka income. Nahimo ka na siyang general fund. Pananglit lang, ha? Ginagmayon na natong kwenta. Os kagatos pesos ang inyong general income. Asawag ba na nga income? Maglista mo sa inyong fixed expenses. Buti pasabot ka ng fixed expenses, kada bulan na siya. Arkela sa balay. Fixed na siya. Okay? Bayro na sa kurente. Fixed na siya, pero busaka ka na o di kayo. Bayro na sa tubig. Mauna ang basic nga mga kagastuhan. Budget para sa kaon. Okay? Tuition sa mga kabataan. Balon sa kabataan. Plite sa kabataan. Plite sa asawa. Plite sa bana. Muna inyong kwintahon. Pananglit mga kaigsonan. Kagatos pesos. Pananglit lang niya. Kagatos pesos ang inyong general fund. Dayon ang inyong expenses 50 pesos. So nabilin na 50 pesos. Nabilin na 50 pesos. Sigson, gikinahanglan ng asawag bana, duna sila'y allowance sa ilang adlaw na kagastuhan. Plite, sakyanan, or bayad, ipalit o gasolina kung may motor, may kotse, mo na itson, allowance na sa asawag bana. May allowance ang asawa, may allowance ang bana. Tingali butang na to. 10 pesos ang allowance sa asawa. 10 pesos ang allowance sa bana. So, naanakay 20 plus 20, 30 na. Naanalay 20 pesos nga nabilin. Okay. Magsabot mo nga always kada bulan 10 pesos ang para savings. Kanang 10 pesos nga sobra para na sa mga miscellaneous. Gikinahanglan nga sa inyong expenses, apel ang inyong savings. Pagkuha ninyo sa halad, ikapulo, i-apel ninyo ang inyong savings. Dayon, i-apel ninyo ang mga kagastuhan. Pagtotal niya ng mga kaigsunan, ang nabilin nga kwarta, katong kagastuhan sa balay, tubig, etc., mga bayron grocery, kamo ang magbuot kay siya magunit ang nga kwarta. Pero muna yato silutan, kanang nga kwarta na anay apelyedo, nanay kagastuhan. Tungod manggod kay ang asawa mo, ikanunay na as kusina, tingali mas maayo, siya ang magunit sa budget, sa kusina, o kutob sa usa. Bayron sa eskwelahan, plitis mga kabataan, tingali asawa mo gunit. Pero kung inyong nakita, nga ang asawa gastadura kaayo, tingali ang bana mo imugunit. But not necessarily nga ang asawa ra o ang bana mo ay nag-atubang sa mga kagastuhan. Inyong gitipon ang kwarta, akong balik-balikon kini. Gitipon niyo ang kwarta, income sa asawa bana. Gisabol na ninyo. Kuwag expenses. O ang budget para sa balay, kanang mga bayronon. Kamo, kung kinsa ang maayo mo tipig o kwarta, mo ipaguniton. Basta ang akong punto din mo, magtinabangay sa mga kagastuhan sa balay.
Mga kaigsuunan, pabayaan gani nimo ang usa nga moray magasto ang ikawala. Ang pangutanan nako, asa day paingon ang imong sweldo? Parang litang asawa mo ay dili mo tabang sa mga kagastuan. Mangutanan ko, asa day paingon imong sweldo? Parang litang bana, dili mo tabang sa mga kagastuan bana, asa man day paingon imong sweldo? Nagminyo ganit ta kay atong usahon ang atong kusog. Mo ni atong katuyuan. Mo nang gitawag nato igsoon sa mga Bisaya ang mga lalong nga sinutan, magtambayayong tangduha. Magtinabangay ta. Ha? Magyayong ta. Mo na mga kaigsoon. Kahit kung mabugatan gani ang usa sa financial obligation, mawala ang iyang kalipay sa kaminyon. Ha? Ako malikot. Kung ang bana mo ay mahanukan sa expenses kaya di mutabang ang asawa, igsoon, mawala ang kanindot sa kaminyon. O kung asawa mo ay gisaligan sa kagastuhan, ang bana, siya rin kupot siyang kwarta, siya rin magpahayay, siya rin maggastos sa mga barkada, igsoon, walay makalahutay ni ana sa kaminyon. Wala kay kalipay. Wala. Ha? Igsoon, sa among pagtuon sa marriage counseling, economic stress can cause marital cold relationship. Unsa man ang economic stress. Kanang di mo igo ang imong kwarta sa kagastuhan, it will cause economic stress. Or, daghang utang, daghang maningil, dahil gamare imong ikabayad, that will cause economic stress. Or, dili mo intrigo ang usa sa kwarta, that will cause economic stress. Don't you know, mga kaigsuunan, nga sa mga abuses, usa ni ana, ang kanang economic abuse, kanang dili mo intrigo kwarta, that is economic abuse, mga kaigsunan. Ha? Muna atong tanaw. Atong tanaw. Dili lamang kay verbal abuse. Pero grabe ka manulti, sakit. Dili lang physical abuse nga mo dapat ka sa imong asawa, sa imong bana. Apan kung dili ka mo intrigo og kwarta sa imong kapikas kanimo, that is economic abuse, mga kaigsunan. O kumusang ko na sa balaod igsoon, pwede mapasakaan ang wa mo intrigo o economic abuse. Mao nga ako mag-iing kaninyo, please. Batayan na ninyo ng kwarta. Di na ako masabot ba? Nanong ang usar mo ipasagdahan sa kagastuhan? Unya ang sweldo sa usa, di niya itampo. That I cannot understand. Mo, na ikaw nga di ka mo intrigo kwarta, ikaw nga di ka mo tabad sa kagastuhan, aniya paminawa ang akong isulti kanimo. Paminawa, akong isulti kanimo. Genesis 2:24. Busa ang lalaki mubiya siyang aman o ginahan og mutipon ngadto siyang asawa og sila mahimo ng usa ka unod. Usa ka unod. Bana og asawa sa panahon sa inyong sexual relationship, usa na kaunod kamo. Og sa inyong pagminyo, usa ang inyong kwarto. Usa ang inyong toilet. Usa ang inyong bathroom. Usa ang inyong bed. Usa ang inyong habol. O nganong di man magkahiusa ang bulsa sa asawag bana. Why? Busa kiningingon din mubiya ang lalaki sa mano ginan o mutipon siyang asawa og sila mahimong usa ka unod. Usa ka bulsa. Sweldo sa bana, sweldo sa asawa, gisulod sa usa ka panudlanan.
usa ka unod kay panahon sa kalipay sa sexual na relasyon nausa ang ilang lawas. Usa sa mga damgo kang ilang damgo para gyud pang pamilya. Ang ilang handom para pang pamilya. Busa di ta mag-iyahay o gunit o kwarta. Ikaw nga asawa nga dili ka mo intrigo sa kwarta aron tipunon ang inyo ka income, di na makatarunganon. Ikaw sa mga bana nga di ka mo intrigo sa mga asawa kay pasagdanin mo nga asawa nga mo rin mo gasto sa tanan, that is unfair. Manginaot ako, ngaunta. Ang naay problema yung ni, sabta ninyo nga nagminyo ta, aron usa na ta. Nga nung mangyud mag-iyahay man ta. Nga nung mag-iyahay matagunit og kwarta. Nga nung mag-iyahay matagtago og kwarta. Di na ako na masabtan. Ha? Di na ako na masabtan. Bisang papananglit dalaga pa ikaw. Nag-savings na ka og kwarta. Og tingali ikaw, ulitaw pa, na nakay tinipigan nga kwarta sa bangko, inig kaminyo ninyo magtuganay na mo. Kanang walay deposito, tingali ang bana walay kinitaan, o tingali ang asawa walay kinitaan, ang usa may kinitaan may deposito sa bangko. For me, bisag, imo nang kinitaan tong ulitaw pa ka, but for what reason? Nga ikaw ramoy magunit. Giintrigo nimo imong lawas ngadto sa mga asawa, nganong di man nimo maintrigo ang imong kinitaan natong ulitaw ka pa. Di na ako na masabtan. Nganong idalo madato ng kwarta. Ako balikon, bisag imo pa ng kinitaan tong ulitaw ka pa. Bisag imo ng kinitaan itong dalaga ka pa. Inig kaminyo na ninyo, inyo na ng duha, mga kaigsunan. So kung adunay bana nga dili mutabang sa kagastuhan sa panimalay, please in town. Karang imong gihimo, imong giguba ang inyong kaminyoon. Asawa, kung mutipig ka sa mong kwarta o di ka, mo intrigo tipuno ng kwarta aron himuong kagastuhan sa tanang kagastuhan, imong hinay pagguba ang inyong kaminyoon. Because economic stress can cause cold marital relationship. Maghangyo ko ninyo. Panahon na nga kalimtan nato ang atong pagkadalo. Panahon na nga kalimtan nato kanang atong pang mamuyboy taba. Kalimtan na. Kalimtan nato itong atong tinipigan sa ulitaw pata. Kalimtan nato itong tinipigan nato sa dalaga pata. Kay pagminyo nato, mauna ang atong ipadagan sa atong pagpanginabuhi alang sa atong panimalay. Magabu kita alas pagtapos. Gamahanan nga Diyos, ako naghangyo kanimo. Hikapa ang kasing-kasing sa mga bana. Nga dili mo tabang sa mga kagastuhan sa panimalay kasi sila ramoy nagtipig sa ilang kinitaan. Hikapa usab ang mga asawa. Kung adunay mga asawa nga ilarang gitipigan ang ilang kinitaan, nga dili na ibutang sa general fund, hikapa ang kasing-kasing sa mga asawa. Ngang kinitaan sa usa, kinitaan sa duha. Kaya wala laing tuyo sa pagsuportar sa tibok nga panimalay. Salamat o Diyos nga ikaw tubag sa among pagampo. Sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.